mag-start. Ayan. Amazing morning po, Mentor Mary. Naglalag po ako eh. Mentor Kat, start na po ba tayo? Parang ano po, Mens, Mountie pa po kasi tayo, Mens eh. 23 participants. Alam ko po, hindi po ganito ang Team Fearless. Diba? Hindi po ito Team Fearless. Diba? Po ang nagbigay. Diba? Ganyan po kaganda. And gusto ko po sana na makapag-start na po tayo habang konti. Ayan. Pero papasukin pa po natin yung mga iba po nating mentors. And masyado na po ako napapaos. Okay. Yung keyboard warrior or after po na itong speaker, para po at least magstay po tayo, okay? Kapag po kayo ay nanalo, tapos hindi po kayo na daw tayo, kasi ayan, dadami naman yan, ayan. Ang tao po na to, na ipapakilala ko po sa inyo, pa-type po dyan, di ba? Maganda. Type nyo naman dyan, maganda. Speaker po natin, maganda. Type nyo po. Diba? Ayan, si Mentor Melanie, 'di ba? Laging nangunguna si Mentor Melanie. Ayan, sila Mentor Maricel Ramos, grabe. Maganda talaga 'to, 'di ba? Ayan, ito po ay mom of two kids, 'di ba? From Romania po siya. Siya po ay halos 001 po ng Romania. 9 years po siyang nag-aral sa Romania, 'di ba? And PUP graduate po ito. 3 years BP B, BDO banker teller po siya. 7 years po siyang cage manager and jade holder po ito. 'Di ba? Ito po ay nag-cruise ship din po kung hindi po ako nagkakamali. And ito po ay triple achiever of Give Me Five. 'Di ba? Ito po ay Sapphire Elite Executive na po ng company po natin. Yes po, patay po dyan, malupit. 'Di ba? Malupit po ito. And ito po, part-man, part-time doing the business po, part-time doing the business po, 'di ba? But full-time by heart. Diba? Ayun, grabe, part-time lang po ito pero grabe yung resulta. 'Di ba? Paki-type naman po diyan. Malupit, Sapphire. 'Di ba? Sapphire, sabihin niyo diyan, Sapphire, 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 Sapphire. And let's all welcome po Mentor Jacqueline Nicolop. Amazing morning comments. The mic is yours sa napakagandang ating speaker. Thank you so much po. Amazing morning, mga mentors. Ay, kinakabahan naman ako dyan sa maganda na yan. Parang na-pressure ako doon. Kanina kalma pa ako eh. Ikaw, mentor dyan. Hindi. Salamat, mentor dyan. Congratulations, napakalupit na. Isa sa ating mga yep. Napakagaling mag-host. Ayan. Salamat, mentor Catherine, sa opportunity. Ito, pinaghandaan ko to. Sana marami kayong matutunan. Ah, Thank you kay Mentor Jasmine na nandito, Mentor Maricel. Doon sa invite ko, si Madrid Ayo. Grabe, ginamit, ginamit ni Lord kung bakit siya nandito ngayon. Ayun, sa post ko lang, tapos hindi ko alam na touch ko na pala yung buhay niya. Yan, so eto, Sis Madrid, sis muna ang tawag ko sa'yo. So, eto, makinig ka lang. Dito kasi baka may matutunan ka. The same time, magawa mo tong business na to. So, ayan. So, thank you sa mga lahat na naka-open ka, Mentor Lens na nakahiga pa, si Mentor Catherine, si Mentor Cynthia, si Mentor Manuel. Ayan, salamat po. Mentor Alma, Mentor Jomar. Salamat sa mga naka-open cam, Mentor Victoria, Mentor Leonie. Ayan, salamat din sa mga nandito. Sana makapag-open cam kayo. Parang mas makaganda kasi tignan pag naka-open kami. Yan. Nag-ready pa ako o nag-makeup pa ako. Ayan. Si Mentor Derek, salamat. Mentor Melanie, Mentor Chris. Ayan, Mentor Elona, Elnora, Mentor Agnes, Mentor Lydia, Mentor Kent. Mentor Kent, open naman. Mentor Romeline, thank you so much for ayan, salamat. Ayun, mag-start na po ako. Sana po, ito po yung journey ko dito sa IM. At hindi lang po to parang journey ko ng dito, pati sa totoong buhay. Sana marami kayong makuha. Pinag-pray ko talaga to. Ayan.
Mens, kita na po ba? Yes po. Ayan. Sige, start tayo. Start na po ako ha. Ayan, ito po yung supper journey natin. I'm Jacqueline Nicolo po. Ayan, nag-supper journey po, supper po tayo last September 2024. So, tayo po yung founders ng Bless for Warriors. So, yan mga nakikita nyo. Lahat naman tayo yung logo natin may mga meaning yan. Mamaya explain ko sa inyo bakit yan yung napili ko. Yan. So, si Mentor Jackie po ay yung nanay ko po ay Bicolana, 20 years old. Taga Isabela po yung father ko, 19 years old. May kapatid po ako, no, kuya ko po. Namatay po siya 5 years old, 4 years old po ako. So, dahil nga po, yun nga, success is having the right partner. Yung mother ko po kasi is, ano siya, nagtitinda po siya sa palengke. Yung father ko po, lahat ng bisyo, name it, alam niya po. So, naisip ng mother ko, hindi right partner yung father ko. Dahil napaka-immature po ng father ko. Lahat ng bisyo, pambababae, yosi, sugal, drugs, barkada, lahat. Yan po yung ano ng father ko. So, umano po tayo, broken family tayo. Lumaki tayong broken family. So, dahil nga sabi ng mother ko, hindi right partner yung so hindi lang sa business. So ito yung parang isang parang same ng sa business, yung pag hanap nyo ng partner, pag mali nakuha nyo, hindi magiging successful. So ayun nga po, hindi naging successful. So naisipan po ng nanay ko mag-OFW sa Japan. So 10 years po siya dong factory worker sa fiberglass. Okay, tapos yun nga po, yung grandma ko, tsaka yung kapatid ng mami ko, bali pito po sila, kaso nung maliit po sila, yung isa naglayas dahil sa kahirapan ng buhay. Nakatira po sila sa San Juan Once, para po siyang tondo style, ganun po. So dahil nga breadwinner ang mami ko, dahil siya po ang panganay. So lahat po yan, tinutulungan niya. So, yun nga po, nung pinanganak po tayo sa Isabela, Mentor Cat, taga Isabela po ako. Yan, 6 years old po, kinuha na po tayo sa side ng father ko. Bali, inutos po ng mother ko na kunin po ako. Then, ayun po, nagpapadala siya. Ito po yung reality ng OFW. Nagpapadala po siya sa nanay, sa lola ko, para, yung nagpapadala po yung nanay ko para sa akin. Tapos, nagpagawa po siya ng bahay sa Pasig. At buong pamilya niya pinapadala niya or tinutulungan niya. So, bumili po ng bungalow sa Pasig. Tapos, ginawa ng nanay ko po is, renovate po siya up and down, may balcony, may parking, ganun po. So, binili niya po yon, pinagawa niya po para sa amin. Tapos po, yun nga sabi nga, sometimes life is unfair. Ito po yung reality na, sino po dito yung mga OFW? Pa-type 1 naman po. Sabi ko hindi ako iiyak. Yan. Dahil kasi nagbabalik yung ano ko eh, yung memories ko. Habang ginagawa ko to, naiyak ako. Kasi ito yung sinasabi na isang unfair talaga yung buhay. Yung kamag-anak mo, yung malupit sa'yo. Yung wala kang naramdaman na pagmamahal. Yung sinasaktan ka, tas tatakutin ka. Alam niyo yung pag tumatawag yung nanay ko, kasi nakikitawag kami sa kabilang bahay. Di ako pwede magsumbong kung ano yung ginagawa nila sa akin. Tapos, maliit pa lang ako, marunong na ako sa loob ng bahay. Ako nagluluto, naglalaba. Sabi ko, parang MMK, sorry mga mens. Yun. Tapos, nung maliit pa lang ako, 7 years old ako, hanggang lumaki ako, ang mind ko talaga is nakalayas doon sa bahay na yun. Kasi nga, yun nga, yung mindset ko, pag lumayas ako, ano nga, saan ako pupunta? Diba? Baka mapahamak ako. So, nagstay ako, inano ko yun, tiniis ko. Tiniis ko yun hanggang mag-college ako. Yan. So, hindi ako bale. So, eto, March dapat uuwi yung mother ko dahil nga graduation ko. Ito yung number one reality being OFW. Kahit gusto mo umuwi para sa mga important events para sa pamilya mo, pero minsan hindi natutuloy. Iyak ako ng iyak niyan kasi
eager ako na graduate ako kasama yung mother ko na makauwi siya. Tapos, April 7 na yun, 1994, after 10 years, nakita ko yung mother ko. Sa airport pa lang, wala na akong tigil kakayak. Parang panaginip pa din sa akin. Ang lahat ng makasama kay nanay ko. Daming tanong sa isip ko. Bakit niya ako iniwan? Yun talaga yung number one. Bakit niya ako iniwan? May dumating sa time na, nanay ko ba to? Ito yung mga OFW Sabi ko talaga, nanay ko ba to? Bakit niya ako iniwan? Pero inisip ko na lang, ewan ko, yung mindset ko, natatransfer ko, yung negative, nagagawa kong positive. Sabi ko, kung hindi ko to nanay, bakit siya magpapakahirap? Di ba? Eh siya magpapakahirap magpadala para sa akin sa pag-aaral ko. So yun, halos sa airport, parang 30 minutes ako, niyakap ko lang siya. Iyak ako ng iyak. Tapos yung 13 years old ako noon, pero para akong bumalik sa pagkamusmos. Yun talaga yung naramdaman ko. Yung kalinga. Kasi nga wala akong pamilya eh. Wala akong tatay. Wala akong kapatid. Di ba namatay na yung kapatid ko? Parang siya na lang yung natitirang pamilya ko. So yun nga, April 8, kinabukasan pagdating niya, birthday ko. Ito yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko. I turned 14 years old and first time I celebrated with my mom. Best birthday I had. Tapos, unexpected scenario. Ito na yung, after decade, nakita yung mom and dad ko. So, kasi ang plan ng mother ko is titira na kami sa Japan. Doon na ako mag-aaral, doon na ako lahat. Then, kailangan ko ng birth certificate. Eh, yung birth certificate nasa father ko. So, unexpected, nagkita sila. So, yun nga, sa akin, nung maliit ako, wala sa akin yung material na bagay nung maliit ako. Pinangarap ko lang mabuong pamilya ko. Lahat naman tayo, di ba? Kaya nga tayo, minsan may ginagawa tayo para sa pamilya natin, di ba? Kaya nga, minsan yung dream natin, nakatutok talaga, unang-unang number one priority natin, pamilya natin, di ba? Tama ba ako mga mens? Ayun. Tapos, yun, yung pinangarap kong buong pamilya ko, nagkatotoo. Katotoo, sobra. Dream comes true talaga. Meron pa pala yung, nagkita sila, meron pa palang spark na sinasabi. Tinanong nila ako, sabi, gusto mo pa ba kami magsama ganyan? Siyempre bilang bata, sino ba namang hindi gusto magbuo pamilya, di ba? Siyempre, sabi ko, oo. Di ayun, nagsama na kami. Eto, betrayal and disappointment, mga mens. Eto po yung isa pang reality ng OFW. Yung mother ko, kaya nakisama siya sa father ko, hingi rin po siya ng tulong dahil yung pinagawa niya pong bahay sa Pasig, niloko siya ng buong pamilya niya. Ako, nalulungkot ako pa sa mother ko kasi niloko siya nung lola ko, mga kapatid niya, na yung bahay hindi nakapangalan sa kanya, which is ang sabi sa kanya, kaya niya pinagawa, kaya niya pinalaki lahat, binigay niya lahat ng pera niya para mapagawa, nasa pangalan niya. So, andun yung betrayal and disappointment, which totoo pong nangyayari. Di ba kilala niyo si Madam Kilay? Sarili niyang kapatid. Kasi nga, nasa Amerika siya. So, lahat ng mga negosyo niya nasa Pinas. Tapos, niloko siya ng kapatid niya. Siya yung may hawak ng bank account. Parang dalawa sila nakapangalan. Tapos ninakaw ng kapatid niya. 2 million, something like that. So, tapos ayun, nagpagawa ng bahay yung nanay at tatay ko dito sa Quezon City. So, doon kami tumira. Tapos, eto yung first and last family picture namin. Eto guys, may piano lesson ako, which ayoko. Yun, hindi po talaga yun yung gusto ko. Yun nga, wala kang choice. Yung tito ko kasi gusto niya yan. So, ang hirap sa loob ko noon. Pinag-aral ako, dinala ako sa lesson, pero hindi ito yung gusto ko. Pero dahil nga ito yung frustration ng tito ko, so ako yung nagpiano, pero hindi ko talaga siya gusto. Meron akong gusto, pero ayaw nang, hindi ka susuportahan. Alam niyo yung graduate ako bago dumating yung mother ko, ang dami kong awards. Nagka-honor ako, pero yung para sa kanila wala. Hindi ako nakaramdam na, ay, ang galing ni Jack.
very good ka. Ganon, yung wala. Hindi ko naramdaman yun. Tapos yung pinalaki ka na, pangit ka. Kasi di ba mani tayo, mahilig tayo sa araw. Ang tingin ko, ang pangit-pangit ko. Kasi nga maitim ako. Ganon talaga. Sorry ha, MMK. Tapos eto na yung accident. Ito yung accident na nagpabago ng buhay ko. So, after 5 months, 5 months lang ko nakasama yung mother ko. Yung time na kinikilala mo pa lang yung nanay mo. Yung time na nagka-catch up pa lang kayo sa isa't isa. Doon gumuho yung mundo ko. Sabi ko, Lord, bakit naman ako? Bakit naman ako? Dami naman eh. Wala na nga akong kapatid. Wala na nga ako ano. Tapos doon, syempre, alam niyo naman yung father ko. May father on again. Pag mga ganyan sitwasyon, wala. Maano yan, tumatakbo. So, nung namatay yung mother ko, ang daming negative. Ayan, mga tito ko, lola ko, papaputol namin daliri namin, maaga kang mag-aasawa at magkakaanak. Magiging kagaya ka ng nanay mo. Yun yung paulit-ulit nila sinasabi sa akin. Hindi ka makakatapos sa pag-aaral. Kasalanan mo, bakit nagkita ang nanay mo? Kung hindi sila nagkita, panigurado buhay pa sana ng nanay mo. Parang, deserve ko ba yun? Parang ganun yung ano ko, 14 years old ako. Deserve ko ba yun na sa akin yung blame lahat? So kaya nga, stop being judgmental. Minsan pag may nakikita akong something, kunwari may na-encounter ako, may masamang tao o may nagawa siya, hindi ko ginajudge kasi baka may pinagdadaanan siya. Ganyan yung tinuro sa akin nung nangyari sa akin. Yung negative, ginawa kong positive. Kasi, kasi di nila alam yung batang yun, mataas ang pangarap. Sobrang taas ng pangarap ko nung sabi nga, everything starts with a dream. Doon lang ako. Minotivate ko yung sarili ko. Kasi puro negative yung naririnig ko eh. Andun yung faith and hope ko kasi alam ko, naniniwala ako, may ma-achieve ako, may magsasucceed ako sa buhay. Nag-humble down ako kahit kaliwat kanan yung pagmumura nila sa akin, yung pag-aalipusta nila sa akin. Hindi ko alam. Isa tinatanong ko bakit sa dami nung nangyari sa akin, imbis na i-comfort nila ako yung sinisisi nila. So nag-hard work tayo. Pinangarap ko magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Small step every day, sabi nga, di ba? Ngayon po, nakapasok tayo sa Polytechnic University of the Philippines. Ayan po yung schoolmate ko po si Mentor Sheila May Tibulan. So, nakapasok po tayo ng Bachelor of Office Administration. Sabi ko nga, gusto ko kasi engineering, pero siguro kaloob ng Diyos. Kasi pag sa Polytechnic, meron silang ano pa yan, bilang kung ilan lang yung pwedeng mag-enroll. Nung time na yun pumasok ako, ano na ako, na-close na ako. So, wala. At dito tayo bumaksak sa Bachelor of Office Administration. Nagpapasalamat ako diyan kasi pumasa ako sa UST, pero sa UST, 30,000 per sem. Saan nakukuha ng pera niyan? Diba, nagpapasalamat ka kasi sa PUP, 500, 500 lang yung, tag nito, 500 lang yung tuition fee. So, ayun, habang nag-ano tayo, may racket-racket tayo. Ayan, nag-Natasha tayo. Yan sa Cubao, nag-Avon, nag-load din tayo. Alam niyo yung SIM, yung pwede kayong mag-load. Pwede kayong mag-load kahit anong network. Ayan. Tapos, ayun, nung nag-aaral po ako sa, yun nga, PUP, nag-OJT po ako dito sa Pilam Live sa Cubao. Agency secretary po tayo. Bali, nag-OJT ako 200 hours. The same time po, nagustuhan nung manager yung trabaho ko. So,
thankful po ako kasi sila yung nag-adjust dun sa time ko. MWF ako sa kanila sa Pilam Live. Tuesday, Thursday, Saturday nag-aaral po ako. So, ayun nga po, napag-aral natin yung sarili natin. Tapos po, eto po, yung manager po na ito po, si Ma'am Sol, agency manager sa Pilam Life. Meron po siyang mga restaurant sa, rest house, restaurant sa Marikina. So, nagpa-part-time din po tayo dyan, nag-host tayo. Yan yung pa ginagawa ni mentor Jan. Yan, naggigitara po tayo, kumakanta tayo, nagpa-perform po tayo. Doon alam ko kaya ko, marunong ako, pero ngayon dahil wala ng practice. Nagpa-perform din po tayo ng sayaw. Ayan. Pag may mga event to, birthday, debut, yan, kami po yung nagpa-perform. At the same time po, I discovered I had the talent of dancing when I'm in the first year college. So I use it to earn. So doon po nag-dance tutorial po tayo. Tutorial po tayo sa mga bata, parang 100 pesos per hour. Mali, 2 hours, 100 pesos. So, 2,000, ano po yun? 2,000 nun. So, napakalaki na po nun. Tapos, sumasali din po tayo sa mga dance competition. Yun, dun sa Pilam Life, meron po silang competition. Sumali tayo. Then, nanalo po tayo ng 25,000. Lima po kami niyan. So, 5,000. Malaking tulong po yan sa pag-aaral ko. Sobrang laki po. Tapos, ang dami rin pong networking na dumating. Sobrang dami. At iba po yung community nila. Iko-compare ngayon po. So, napakaswerte po natin. Kasi dun po, pag kumita ka na, iwanan ka na talaga. Tapos, doon po, tatlo-tatlo yung account. So, napakahirap po. Siyempre, tatlo yung account. Tatlo yung pagpofokusan nila instead na matulungan nila yung ibang tao o yung mga leader nila under ng organization nila. Tapos, ayan, nakagraduate po tayo sa awa ng Diyos. Pagpatapos po natin yung pag-aaral natin, diba? 2003. Hanapin nyo na lang ako kung saan nyo nakitang bungis-ngisin. Ayan po, di ko alam bakit. Bungis-ngisin talaga ako kahit nang maliit ako. Eto ako, ayan. Ayan. Tapos po, ayan. After po ng ano ko, nag-run away ako. Sabi nga, run away to save your life. Kasi, sad to say po, um, dahil nga po nasanay na sila na yung meron po kasi kami kasambahay. Dahil gumawa sila ng kasambahay dahil nga yung tita ko nasa Japan na kinuha ng mother ko, may anak siya, iniwan niya sa Pinas. So, dahil nga nag-aaral ako, so walang magbabantay. Doon po, narinig po nung kasambahay namin na yung mga lola ko tsaka mga tito ko, nagpaplano na pala silang ipakasal ako sa Hapon. Parang anong nangyari naging buga. Kaya totoo po yun. Parang hindi ko matanggap. Nakakatawa pero totoo. Totoong nangyari. Meron talagang pamilya na ganun. At pamilya ko yun. Kadugo ko. So gusto nilang ipasawa ko sa hapon para monthly pa rin yung bigay ng pera. At sa nanay ko, di ba monthly nagpapadala yung nanay ko for 10 years. Nasanay sila na ganun. Tapos dumating yung time na yun isa kong tito, nung umiinom siya, parang mali na. Hawak niya sa legs ko. Sabi ko parang hindi na tama. Parang may mali siya na. Pag nakainom siya, sinabi ko sa lola ko, mayroong lola ko parang hindi naniniwala or inaano niya na para wag lang ako matakot, hindi ko alam. Pero okay lang yung first nag-second na, nung nag-second na, doon na ako nag-decide na lumayas. Lumayas ako. Hindi ko alam saan ako pupunta, pero that time may boyfriend ako, tinulungan niya ako, pumunta ako sa tita ko, tumuloy ako doon kahit sandali. Tapos eto po, nag-boarding house na po. Ay, hindi pa. Eto, yung fear ko po, naghanap na ako ng trabaho. Harap ako ng trabaho. Yung fear ko, first time ko kasi mag-apply eh. Siyempre, lahat naman bago, di ba? Nakakatakot. Kahit kayo magdadrive ka eh. First time mong mag-drive, nakakatakot. Pero yun nga, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Tama po ba? So,
nag-agency tayo dahil nga takot tayo. Nakita ko po sa newspaper may hiring pero under ng agency. So, di ba pag under ka ng agency, may mga kaltas-kaltas sila. Tas doon ako nag-work sa Metrobank, main office sa Makati, HR assistant po ako. Dito ko nakita yung reality na, 'di ba HR assistant ako, i-interview ako ng mga applicant. Doon po pinipili nila, sabihin nila sa'yo, wag first ang priority nila is yung school, kung saan ka nakatapos ng pag-aaral. Yun po talaga. Yung second, kung anong course. So, yung PUP medyo nasa baba yun. Kasi nga, hindi kilalang, ibig sabihin, yayamanin na eskwelahan. So, priority nila yung De La Salle, UST, yan po. Ano pa ba mga school? Ayan, basta po yung mga FEU, yung mga kilala. Tapos po, ayun nga, important to listen for some opportunity. Dito po may nagsabi sa akin, bakit ka nag-under ng agency? Eh, nakatapos ka? 4 years ka? So, makikinig lang po tayo. Minsan mayroong opportunity talaga. Kailangan maging open lang po tayo. Olo, ang dami ng sino po nagsusulat. Ayan po. So, ayan, nag-important po is makinig tayo sa mga opportunity. Yan. Ang ginawa ko po, nag-apply po tayo. I applied directly to a lot of bank. And luckily, na-hired pa po tayo sa BDO. Pero, di ba, bago ka ma-hired, di ba, after kang interviewin, nakapasa ka, may medical ano ka. Doon po, nakita po na meron akong TB. Pero thankful ako kasi ano, nakita po siya, nag-heal na po siya. Pero, ang ano doon, kailangan mo pa rin mag-medication ng 6 months. 'Di ba? So, nag-medication po ako, naghintay ako ng 6 months. Kasi ito pong, nung nasa Metrobank po ako, yung isang manager doon, kapatid po ng isang sikat na singer, na banda, ano ko doon, nagpapapirma ako doon. Nalaman ko na hospital may TB. So, alam ko na doon ko na nakuha yon. 'Di ba, ang TB, airborne, nakukuha siya. So, nag-medication po tayo. Nung nag-medication po tayo, ayun po, 6 months. So, nag-boarding house po tayo. Dito po sa boarding house, ayun din po, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Dito po, na-betray din tayo dito. Yung boarding house po na yun is um, 3 kwarto. Bawat kwarto, 6 kayo. Ganun po siya. Isa sa baba, isa sa taas. So, sa isang kwarto, 6 kayo. Tapos dun po, may nakilala tayo. Then, birthday niya, inanuhan po natin. Binigyan natin ng konting celebration. After a week po, nakalimutan ko isa rin yung locker ko. After nung ano ko, nawala po yung mga alahas ng nanay ko na hindi ko ginagamit kasi di ako mahilig sa alahas. Pero tinatabi ko siya kasi nga may memory sa akin, may value sa akin. So, nung nawala yon, nalaman ko, kinuha niya. 1 week lang oh, yung pagitan na sinelebrate namin yung birthday niya na ako yung nagpa-celebrate. Ako yung bumili ng cake, ako bumili ng pagkain. So, talagang sa buhay natin, kahit anong bait mo, meron at merong mm, mananakit sa'yo. Pero yung dito po, nung nalaman kong ganon, pinatawad ko siya. Pero sabi ko, balik mo lang sa akin yun kasi galing sa nanay ko yun. Dinala ko siya, pumunta kami kung saan niya sinanla. Tinubos ko. Pero inano ko siya, pinabarangay ko siya para lang hindi niya nagawin. Pero nung umalis na siya dun sa boarding house, nalaman ko, ganun pala talaga yung trabaho niya. So, sa akin wala na yon. Ang importante, napatawad ko siya, tsaka naibalik niya sa akin yun lang kasi sobrang memory sa akin nun eh. May value talaga sa akin. Tapos ayun nga po, nag-start na tayo sa BDO. So, 3 years po tayo, bank teller po tayo. So, 2005 to 2008, 15,000, malaki na po yan dati. So, sobrang saya ko kasi naka-full my attire, office with aircon. Ayan, so ano tayo? Um,
feeling executive, alam niyo yun, kasi nga naka-ganyan ka, naka-attire ka. Tapos po, ayan, sa 3 years natin, sa BDO, no incentive. Ito, tignan niyo po yung, kasi po, bago ka ma-promote, every 6 months po, meron tayong promotion sa BDO. Successfully po closing ng account tayo, monthly, meron po tayo na target na credit cards mag-open. At the same time, meron po tayo na close ng high value housing loan worth of 5 to 10,000 million pesos. Dun po sa 3 years kong yun, wala po ako nakuwang incentive. Ganun po talaga siya. Tapos, ayun, dahil nga sabi, basta may pagkakakitaan, go tayo. Ayan, may video competition for 3 years consecutive. Lagi tayong sumasali. At ang masaya, 3 years din tayo nananalo. Una, dalawang champion, tsaka isang first runner-up. So, ayun po. May ano, basta po yung pagkakakitaan, go po tayo. Basta walang masama. Wala tayong masamang gagawin, go po. Ayun po, parang sa isip ko yung rice race na cycle na nangyari. Okay, andun yung comfort natin, may aircon, comfort atay, free. Ito ay isa pong ano ng BDO, nag-ano talaga sila, free seminar talagang pinupukpok nila yung empleyado nila. Kaya ibang company o ibang bank, pag kumuha sila from BDO, ano yung high salary. Tapos kasi nga bugbog na bugbog sa ano kami sa seminar parang sa atin. Yan kasi talagang tinuturuan nila yung mga tao nila. May rise allowance, 13 months bonus, every 6 months promoted po. And then yung disadvantage po is wait lang. Ayun po, assign ka sa any branches. Nakita nyo po, di ka naman na sobrang galing ko, pero pag nakita nilang mabilis ka, kumilos, magaling ka, i-assign ka nila. Kunwari, naka-assign ako sa Quezon City. Tapos wala pong tao saan to? Sa Mandaluyong o sa Mega Mall, ipo-pull out ka. Sasabihin ka agad sa'yo, oh, punta ka ngayon sa SM Mega Mall. Nakita niyo po kung gaano na, parang na shock din ako, na cultural shock ako, na ganun karami, parang non-stop yung, ang tawag dito, yung transaction. Tapos, ayun nga, extra effort ka talaga, hindi lang sa ano, yung biyahe, tapos bagong pakikisamahan, di ba? Ayun, many level. Tapos, sa 3 years ko, many level promotion. So, six times na akong na-promote. So, every 6 months kasi di ba? Tapos, small salary increase. Hindi ko maramdaman yung increase eh. Parang ilang 300 lang yata yung every time na ma-promote ka. Tapos, travel and struggle ka pa. No time freedom and no financial freedom. Tapos, ayun po, dahil nga parang naano natin na rat race, naghanap po tayo ng business. Habang nagbi-BDO po tayo, nagte-teller tayo, sa likod po ng SM Mega Mall, meron po dong St. Francis Square. So, ganito po siya, parang yan, meron kang maliit na pwesto. Yan, RTW yung inan natin. Tapos, every Saturday, Sunday po, sinusugod ko yung, ang tawag nito, baklaran. So, hanapin ko kung saan yung pinakamura. Kunwari, may binili akong damit, 50, pag binili ko siya ng wholesale, 50 pesos lang. Pero pag binenta ko siya sa mall, 300 to 50, ganyan. Tapos, ang problema dito, syempre, everyday pinupuntahan ko yan, yung sales lady ko. Kasi araw-araw kong pinapasweldo. Pero pag malaking kita niya, dinadagdagan ko para, alam mo yung konting, ano tawag dito? Ano yun, nakalimutan ko. Parang konting pang, ano sa kanya na, ano yung Mentor Mary? Pakonsuelo. Yung pakonsuelo, kasi para ganahan. So, ayan, everyday pupunta ako. Bibigay ko yung sweldo niya. Tsaka syempre titignan mo kung may kupit ba o kaya merong ano, kung ano pa yung kulang na may konti na lang ba yung supply. Ayan, sinusugod natin yan Sabado, Linggo. Tapos Monday to Friday pupuntahan ko yung RTW para ayun nga. So nagkasakit po ako. Diyan ako nagkasakit na over fatigue na po ako, nagkaroon na ako ng vertigo. So nung nagka-vertigo ako, ayan, in-stop ko na siya. Tsaka, pag ano po, per month lang talaga yung malakas. Yung naalala ko, ang binabayaran ko, 2008,
8 yon, um, 10,000 monthly. Tas yung nag-ano na siya, nag-bear na siya 15,000 monthly. Tas pag January, February, patay po talaga. Patay yung business. Wala. So, ayun po, nag-apply po tayo sa abroad. So, kasi nung time na yung 2005, 2008, ay 2008, ang daming ako naririnig na sa Dubai, bank teller, 200,000 daw yung salary. So, ayan, nag-apply tayong bank teller, cashier, receptionist, secretary, waitress, HR assistant. Yung waitress, hindi ko na nakwento, pero nag-waitress din po ako. Ang hirap mag-waitress. Grabe. 8 hours kailangan naka-high heels ka. Yun, di ko kinaya. Sabi ko, suko ako dito. Oh, tapos kakain ka nakatayo. Alam mo yon, talagang parang kakain ka lang 15, 10, 5, 10 to 15 minutes, balik ka ulit. Hindi ko talaga kinaya yung yung heels. Tapos eto po, yung pinsan ko kasi nagtatrabaho sa barko. Tapos yung tito ko rin, sa cruise siya. Yung tito ko sa naman, cargo. So doon ako nagkaroon ng idea na mag-apply po sa barko. So sabi ko, nagpe-pray ako kung ano po yung unang kasi ang dami ko in-applyan eh. Kung ano yung una yung tayo sumagot or magtumawag sa akin, yun ang una kong, yun na, go na ako. Yun nga po, yung magsaysayang tumawag sa akin. So, eto na po yung natanggap tayo sa Costa International Cruise. Under po siya ng Italian flag. So, eto po yung maganda sa casino cashier po ako. After 2 years lang po 2 years naging manager po tayo. Cage manager officer po tayo. Ayan po yung mga manager natin, yung kasama natin, Italian, Romanian. Ayan, ito po yung Ukrainian, ayan, mga Chinese kasi nalibot na po natin yung halos yung buong mundo, North, South America, Middle East, Asia, Europe. Ayan po. So, ito po yung OF reality strike po talaga. Ito po yung mga kasama ko sa barko. Yung first 6 months, sobrang nag-enjoy po ako. Sobrang ang babait nila. Baby ako dyan kasi ako yung parang pinakabata. Pero batang isip kasi nga matanda na ako. Hindi lang halata kasi nga matured yung mga nila, mga mukha nila. Ito yung after 6 months, every 6 months, new people. Nung umalis sila, parang binaksakan ako ng bato, ewan ko, hindi ko kaya dahil sobra yung relationship ko sa kanila, ang ganda na homesick ako. Grabe yung homesick. Temptation, ang dami diyan. Kaya kung magbabarko, wag na kayo. May anak kayo, wag nyo nang pagbarkuhin. Iba ang mundo sa barko. Sabi ko sa inyo. Yan, mag-quarrels. Sila nag-aaway kasi kami-kami na lang ang nagkikita eh. Di ba? Ito pa po, 24 hours on call. So, kahit natutulog kami, parang pag nagkaroon ng problema, pwede kang tawagin. Yun ang isang ayoko. Tas big effort ka talaga. Drills, yung drills po, ay grabe. Kasi ito, sa barko namin, sa barko, every week kami nagpapalit ng shift. O yung work namin, night shift, ganon. So, kahit umaga ka na natapos, pag may drills, kailangan mong gumising. Hindi pwedeng hindi. Lalo na po yung drills, number one yan ang priority. Kasi pag meron, in case mangyari, alam mo yung gagawin mo. Tapos, health issues always with injection. Pag may lagnat ka po, kahit ano, ubo, sipon, inject ka agad dyan. Inject dito sa may bandang puwet. Ang sakit. Sobrang sakit. Tapos, ayun po. Pero masaya ako kasi dito ko po nakita yung partner in life ko. Yan, yung asawa ko na po. So dito po, ano po siya, 29 years old ako that time, 21 years old po siya. So opo, matanda po ako sa asawa ko, 8 years. Pero nung that time na yon, andun pa rin yung umiiyak ako kasi pag nalaman nila yung edad na, kung nagtanungan na ng edad, nahihiya na ako. Umiiyak talaga ako kasi parang pedophile daw ako. Parang ganun yung inaasar sa akin. Nung una hindi ko kinaya pero doon natanggap ko na sabi nga kung para sa'yo, kahit ano pa yan ang edad nyo, kung talagang mahal yung isa't isa, di ba? Ayan, for 6 years and a half po kami. Ayan.
Tapos po, ayun, after 2 years kami fear and depression is real. Ito po, 2011, 1 years old ako niyan. Sa isip ko, no, wala pa akong pamilya. Capable ba ako magkaanak? Wala akong savings. Kasi pinapadala ko buwan-buwan sa father ko, sa mga lola ko. Tapos no properties, wala po talaga akong naipon. Pero dito natin na-apply yung good learning, listening, lecturing attitude. Bakit? Sabi ng asawa ko, ay yung boyfriend ko ba yan? Sabi niya, kaso wala pa akong bahay, wala pa tayong bahay, wala pa akong sasakyan. Okay lang ba sa'yo, tumira tayo sa nanay ko? Ganun yung sabi niya sa akin. Nakapag-isip-isip ako. Tapos sabi niya, hayaan mo muna ako makapag-ipon. Nung sinabi niya yon, nakinig ako sa kanya. Patient talaga. Tapos dun ko, dahil nakinig ako, after 2011, eto guys, yung power of prayer. Dalawa kami nag-pray ng asawa ko. Nung nag-pray kami, after 1 week, guys, April 7, 2015, na-discover ko I was pregnant. Ready na kami niyan eh. Tapos, April 8 kinabukasan, birthday ko. So, napakagandang birthday, birthday gift ni God. So, yung power of prayer talaga, lalo na pag dalawa kayo. Ang plan talaga namin, kasi 8 months ang ano ko, di ba? Ang kontrata ko, pag European ka, 6 months lang. Unfair, di ba? 6 months. So, yung 8 months ko noon, 7 months pa lang ako. Kasi kapag nabuntis ka sa barko, may makukuha kang benefits. Nakuha ko yung 200,000. Dahil nabuntis nga. Pero plano talaga namin yun. Kasi yun yung tinarget namin na, di ba, 6 months, yung 6 months na, ayun na, 7 months, nag-try na kami. Ayun nga, nabuntis ako at nakuha ko yung benefits. Importante din alam niyo lahat yung mga benefits pag nasa trabaho kayo. Ayun nga po. Tapos, after po yan, ayan, just married po, July 31, 2015, ah, meron ng Pwede mo na bahay. Meron ng bahay yung asawa ko, meron na kami sasakyan, pero yung sasakyan, half pa lang yung nabayaran namin. Tapos yung half doon sa bank. So, ayan po, nagkaroon po tayo ng, yung first, ano po natin, baby, yung panganay po. bukas. Ba't kumuha ka na muna nung mali? Mentor dyan ba yun? Ayun, paki-unmute po. Ayan. So, ayan po, akala ko, ito po yung dreams ko, di ba? Ito yung dreams ko na magkaroon ng pamilya, which nangyari po. No, nagkaroon po ako ng isang anak, panganay. Tapos po, after po nun, eto po, nagkaroon kami ng sarili naming salon. Ayan. May 11, 2022. Yan. After 5 days po, nag-lockdown. Imagine nyo, after 5 days, nag-lockdown siya. Nung nag-lockdown siya, di ba meron pa kami utang sa bangko? Lahat ng ipon namin napunta sa salon. Tapos in that time na yun, hindi, yung that time na yung buntis pala ako. Buntis ako mga mens. 1 year and a half, walang trabaho yung asawa ko. Nagpalit kami. Siya sa bahay, ako sa, ako sa trabaho. Nagtrabaho ako 8 to 9 months sa salon namin. Every day, umiiyak ako. For two consecutive months, umaga tsaka gabi nagsusuka talaga ako. Babae kasi anak ko, ewan ko sabi niya pag babae masyadong maselan. Pero ayun, nakatawid naman po kami at ayun nga, your hard work pays off kasi dahil doon sa nag-work ako, nagbabayad ako ng tax tsaka nung health insurance. So, yung meron po kami pambayad ng hospital bill, tsaka yung pang-check-up ko, dun na din. So, hindi na kami naglalabas. Then, after po, ayun na, panganak ko na po yung anak ko, yung panganay, ay yung bunso. Ayun, April 8 po, bakit mali yun? April 8 po, yan, yung birthday. Etong last year, birthday ko, tignan nyo ako, mukha ba may sakit? 'Di ba? Tapos, balik na naman sa routine yung asawa ko, balik barko na naman. Ganun at ganun lang yung nangyayari sa amin. So, ayun, paano ko na-discover yung barley? 3 beses po siyang pinakita sa akin. Ito po yun. Ito yung nag-ano sa akin message. Di mo, April yung birthday ko, June 5.
2 months lang yung pagitan. Hi sis, if you're interested online business namin, I am willing to help you. I give you more about info about the company. Ang sagot ko po sa kanya is, hello sis, salamat for sharing. For now, I don't have time. Sabihan kita pag nag-aaral na yung anak kong bunso. Okay, sis, thank you sa reply. Second approach po, ayan, 1 week na lang po, may cancer na ako dyan. 1 week na lang, magkikimo radiotherapy na ako. Yung isang Pilipina sa Bucharest, nagbebenta siya ng mga goods. Tsaka nagbebenta rin siya ng barley. Bumili ako ng 3 sa kanya, binigyan niya po ako ng isang free. And ang sad to say po, she doesn't know about the product. So ito yung lesson learned. Kailangan, make sure you know about the product's benefit. Dahil nga walang alam tong binilihan ko, meron akong friend nag-negative. Sabi, naku, wag mong gagamitin yan, baka magkaroon ng problema sa chemo at radiotherapy mo. So, binili ko na siya. Guys, binili ko na siya, pero hindi ko siya ginamit. At pero, dinala ko siya. Nung dinala ko siya, eto, isang ano po lang ha, dahil yung Facebook natin, yung sinasabing law of attraction. So, yung mga pinopost ko lang po dito, yung mga positive. Yan. Kasi po, eto, bakit ako din nagpo-post nito? Gusto kong ipakita dun sa mga pamilya ko, yung umapi sa akin. Eto na ako ngayon. Eto na, may sarili na akong pamilya. Ni isa sa kanila walang tumulong sa akin. Pero parang hindi ako gumanti sa kanila. Ang ginanti ko is, balang araw makikita nyo na iba na ako, na magiging successful ako. Kaya ito yung pinopost ko. Tsaka gusto ko lang good vibes. Kasi kung magpo-post tayo ng negative, masyado nang magulo. Sa isip ko kasi masyado nang magulo ang mundo para dagdagan pa natin. Bigyan natin, encourage natin yung ibang tao, di ba? Na magsisimula sa'yo. So, ayun nga. Kamusta kayong lahat? Ako nga po pala si Jackie Nikolov, isang Pinay na kasalukuyan nakatira dito sa Romania. Nakapangasawa ako ng isang Romanian at nagbunga ng 2 anak ang aming pagmamahalan. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa barko at doon nag-umpisa ang aming love story. Madalas mga anak ko lang ang kasama ko palagi dahil malayo ang aking asawa. Sa 8 taon na yon, nalagaan ko sila ng maayos at binuhos ko lahat ng oras sa kanila. At alam niyo naman bilang isang ina, walang hinto sa gawaing bahay. Maraming dumating na pagsubok sa amin lalo na nung pandemic habang buntis sa bunso ko. Nawalan ng trabaho ang asawa ko na halos lahat nangyari din sa iba. Lumipas ang 1 taon at kalahati, nalagpasan namin lahat yon at nakabalik ang asawa ko sa trabaho. Nag-uumpisa pa lang kaming bumangon ng isang malaking dagok na naman ang dumating sa amin at lalo na sa akin. Ako po ay na-diagnose na may cervix cancer stage 2. Wala po akong sintomas na naramdaman at abangan niyo po kung paano ko na-discover ang aking karamdaman. Ibabahagi ko sa mga susunod kong videos ang pinagdadaanan at pagdadaanan pa. Heto ang kwento ng aking buhay. Samahan niyo po ako at suportahan sa aking paglalakbay bilang cancer patient. Maraming salamat po. Ayan guys, ayun yung ano, second week ng chemo ko, radio. Kasi ang dami na ako naririnig na ayaw ko talaga siyang i-post kasi baka bawal ayaw ng mga in-laws ko o ng asawa ko. Pero dumating yung time na i-post, parang nagpray ako, kailangan ko po bang i-post o hindi. May nagsabi sa akin, i-post mo na kasi para inspire mo yung ibang tao. Tapos may nakita pa ako sa YouTube na may cancer siya, parang down na down siya. Hindi ko maintindihan bakit siya down na down, iyak siya ng iyak. So, pinost ko to baka sakali. Ayun nga, cancer tayo, cervical stage 2A po. Konting-konti na lang, nasa worst scenario na po ako na pwede pong, sabi ng doktor, pag nag-2B na yan, wala na pong tatanggap na doktor sa akin. Puro therapist na po mangyayari. Number 1 po yan yung stress. Yan, July 2023, confirm na po na may cancer ako. Totoo po yung sinasabi ni Doc Willie O. Number 1 po talaga yung stress. Kasi nung last year na yan, nag-start po yung January 2023, yung buong pamilya ko, kaliwat kanan,
humihingi sa akin ng pera yung father ko, bigyan ko daw siya ng 50,000. Sabi ko, saan ako kukuha? Yun po yung isang ano ng isang OFW. Pag nasanay po sila, wag niyo po silang sanayin, hayaan niyo silang magtrabaho. Eh dito po, may asawa at anak na ako, wala akong trabaho. Tapos, dito nagkaroon po dito ng parang isang buwan po na lindol. February yon last year. Tapos, katabi pa po namin yung Ukraine war. So nagkapatong-patong na hindi na ako makatulog. Hindi ko alam sa paano ko dadalhin yung mga anak ko sa Pinas. Kasi dito po sa Romania, pag wala kang consent galing sa asawa mo na pwede mong dalhin yung mga anak mo kahit saan. Pag wala ka nun, hindi mo po sila madadala. Yun po yung isang ano dito sa Romania. So, tapos, ayun po, bumaksak na po yung immune system natin dahil wala nga tayong tulog, puro stress. Tapos, dahil nga po, naalagaan ko po yung mga anak ko, naalagaan ko sila, pero ako, nakalimutan ko na pala magpa-check up, 2 years. Tapos, lack of sleep, ayun na po yung lack of exercise, poor nutrients, tapos yung pollution, di ba, iba na po yung ano natin, and yung mga chemical. So, eto naging warrior po tayo and naging ano po tayo dito parang bangungot sa akin to. Tanong ko po bakit ako? Hindi ko naman sinasabing napakabuti ko pero mas ang daming masasamang tao diyan, 'di ba? Yung mga kriminal, yung mga ganun. Bakit ako? Nagpe-pray talaga ako. Tinatanong ko sa Diyos, bakit ako, Lord? Dalawa yung anak ko, ang liliit pa. Ito yung sinasabing mindset at attitude. Nagtanong ako sa doktor na confirm na may cancer ako, ang tanong ko lang sa kanya, Dok, makakasurvive ba ako? Nung sinabi niyang, oo, makakasurvive ka, pero kailangan mo sundin lahat ng medical procedure. Nung sinabi niya yon, guys, doon, eto na yun, acceptance. Na-accept ko na yung sakit ko. Ako na yon, kinumit ko kay Lord. Sinurrender ko lahat. Ito yung isang verse na Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added to you. The moment na kinumit ko kay Lord, yung sabi nga, di ba kasi yung surrender, meron yung negative ano na, kailangan pag surrender, di ba nga tayo, winning, succeed, overcome. Pero dito, surrendering to God is the heart of worship. The moment na sinurrender ko yon, nagkaroon ako ng peace. Peace talaga. Doon first time ko nakaramdam ng peace sa buhay ko. Alam mo yung may sakit ako pero peace yung naramdaman ko. Naramdaman ko yung kaliwat kanan pagmamahal ng Diyos sa akin. Sobra. Eto na po. Bumuhos. Kaya, di ba yung ano ko blessful? Sabi ko nga, Mentor Mary, ang ganda ng ano natin. Ang, ang Mentor Mary ko is grateful heart. Grateful heart. Sabi ko, Mentor Mary, ang ganda. I'm grateful heart and blessful warriors. Yung pinagdugtong, sobrang grateful ko, sobrang thankful ko, sobrang blessed ko. Bakit? Grabe yung miracle sa buhay ko. Umuulan. Imagine ninyo, 40 boxes may nagbigay sa akin. Hindi ko kilala. Sa mundo natin ngayon, sino magbibigay ng 40 boxes? Tapos, the moment na pinost ko yung reels ko, guys, maayaw maniwala yun sa inyo. Kaliwat kanin, may kumakatok sa bahay namin. Hindi ko kilala. Kakatok, bibigyan na sa 10,000. Tapos, merong mga organization sa Bucharest. Naggawa sila ng raffle for cause. Binigay sa akin, magkano ba yun? 10,000. Nagawa sila ng business Christmas party for cause. Binigay nila sa akin 25,000. Yung mayor namin dito, nagbigay sa akin 50,000. Tapos guys, tignan nyo to. Nung nagkikimo ako, yung isang gamot, kailangan ko to. Ang isang gamot is 4,000. Saan ako kukuha ng 4,000? Kailangan ko 5. Pagpunta ko sa pharmacy, sabi sa akin, libre daw. Imagine nyo yung galaw ng Diyos. Talagang libre, parang hindi ako makapaniwala. Tapos may organization. Eto guys, gusto ko lang i-share. Galit na galit ako sa asawa ko kasi wala siyang
Nung dumating ako sa Romania, kasi ang kalaban mo pag pumunta ka sa isang bansa, language. Di ba pag ano wala, tatanga-tanga ka, lagi ako may Google. Etong, eto pala yung purpose ni God. Bakit hindi ako tinuruan ng asawa ko yung wala kasi siyang patience sa akin eh. Wala siyang patience na turuan ako. Etong organization last year, sumali ako kasi nag-ano sila ng free language na Romania. Eh, gusto kong matuto. So sumali ako sa kanila, December. Tapos, ito pala, nag-aano sila ng health, tumutulong sila sa medical assistant. Guys, nabigyan ako ng 40,000. Tapos, sabi ng ano, etong video na to, malapit to sa hospital. Eh, kailangan ang chemo ko and radiotherapy ko is Monday to Friday. Ngayon, ang layo ng hospital dito sa amin na itong pinunta namin, eh, kasi ito yung isa sa pinakamaganda. Dito, eto dyan ako, nung sinabi ng doktor na kailangan ko mag-stay dyan. Imagine yung nag-stay ako for free dito. Ano yan, para yan sa mga simbahan, yung mga nagpe-pension, ayan. Diyan ako natutulog Monday to Friday. Tapos ayan, dala ko pa yung trutineta ko. Alam niyo yung minsan nagpe-pray ako kasi ako ang nagluluto para sa sarili ko. Ako nag-grocery. Mag-isa lang ako diyan. So wala akong choice kasi yung asawa ko nasa barko. Tapos yung mga anak ko nasa mga in-laws ko. Tapos nag-buy and sell ako. Yung binenta ko yung mga gamit ng mga anak ko. Guys, yung may bibili sa akin worth 3,000, tapos bibigyan ako 20,000. Talagang sabi ko, Lord, grabe ka. Napag ano na lang ako. Talagang, ayun nga sabi niya, Psalm 77:13-14, You are the God of miracles, and the one for whom nothing is impossible. So dito, si God talaga yung provider ko. Tapos, merong hindi na ako pwedeng tumuloy dito kasi hindi ko na kaya magbiyahe. Nung nagbiyahe ako, nag-collapse ako, Saturday, Sunday, uwi ako sa amin dito, hindi ko kaya. Nagko-collapse na ako dahil sobrang hina ako na. Tapos, may isang nag-alok ng bahay sa amin. Nag-alok for free. Free yung bahay, yung apartment, ilaw, tubig, libre lahat. Tapos, natapos ko yung chemo tsaka radiotherapy. Sa Saturday, umuwi ako. September 11, start nung school ng mga anak ko. Eksakto. Eksakto. Tapos, eto, eto pa yung isang good ano na inano sa akin ni Lord na. So, for 5 months, di ba, walang work ang asawa ko. May tumawag sa kanya bago ako mag-opera, may tumawag sa kanya sa princess na kailangan na tanggap na siya. Ang gusto nila November. Kaso, ang sabi ng doktor sa akin, ang recovery ko is 5 to 6 weeks. So, December 2nd week. Sabi ko, sabihin mo naman please. Sabi ko, Lord, please, ano mo naman ng December. Kahit December 1st week o 2nd week. Alam niyo, ang bait ni God kasi eksaktong 6 week. Pinagbigyan ni Lord. Nakaalis yung asawa ko December 15. Eksaktong 6 week kung ano yung sinabi ng doktor. Tapos dito, ayan, January 9, 2024, pinagaling ako ni Lord. Wala na akong cancer. Tapos, yun nga, God is my savior. Kasi nga, alam niya, ang dami kong friend, classmate, kakilala na matay sa cancer. Hindi nila kinaya. Pero ako binagbigyan ako ni Lord ng mabuhay. Ito yung binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para makilala ko siya ng gusto. Yung pangalawang pagkakataon na maalagaan ko yung mga anak ko at yung pamilya ko. Ito yung third approach. Alam niyo sino nag-ano sa akin? Ang Mentor Mary. Siya yung upline ko ngayon. Diba yan, June siya nag-alok sa akin. August. Sabi niya, dadala niya ako ng barley 40 boxes. Di ko naman siya kilala eh. Kaya sabi nga, sinaksak na sa akin ng Panginoon yung 40 boxes. Oh yan, laklaki mo na eh.
May binili ka na, hindi mo pa nilaktak eh. Laktakin mo yan. Ito yung lesson na ano, hindi porket umayaw or humindi yan, hindi ibig sabihin ayaw na. Pwede ngayon hindi, pero darating ang araw na nasa'yo pala talaga yan. Diba? So yun, nung sinabi niya sa akin nasa Bible, doon ako medyo na ano, doon yung number one. 37 siya na mention sa Bible yung barley. Tapos, organic nga siya, gano'n. So, the moment na ano, trinay ko siya, nung trinay ko siya, yan, di ba may dala akong apat? After namin mag-usap, kasi Papa DHL niya yung, ano pa ng time yun, di ba? Yung ininom ko, guys. Pag inom ko, yung good and bad cells ko, di ba, patay? So, talagang gumagapang ako. Mag-isa pa lang ako niyan. Doon sa apartment, gumagapang ako niyan pag pumupunta ako ng banyo. Tapos the moment nang ininom ko, totoo yan, di ba yung kay Papay? Yung pag-inom niya, lakas-lakas niya. Ganun. Nakatayo ako, guys. Nandiyan na yung asawa ko noon. Ano, grabe. Hindi niya na ako inaalalayan. Nakakatayo ako mag-isa. Nakatayo ako mag-isa. Kaya sobrang grabe yung ginawa ng Bali Chinay, sa akin. Chinay, deskideusza, deskideusza, deskideusza. Daddy! Daddy! Apa nih tadi, Jenny? Tadi! Apa ditunjuk? Ganyan po lagi yung eksena namin. In that time na yan, hindi nila sinabi yung sa mga anak ko na uwi yung asawa ko. Pero sobrang thankful ako kasi ayaw ko talagang pauwi yung asawa ko kasi paano kami? Kasi nga, pag umuwi siya, nag-quit siya, wala na, saan kami kukuha? Tapos ayun nga, umuwi siya. Ganyan po yung lagi sitwasyon namin ng mga anak ko. Hindi ko kaya ano, umiiyak ako pagtapos niyan, pero tinatry ko maging matapang para sa kanila. So thankful ako kasi nag-quit yung asawa ko, hindi nag-quit yung asawa ko. Grabe mga mens, mag-isa ako dun hindi ko talaga kakayanin. Talagang ang ganda ng timing ni God, sobra. Sobra yung ginawa niya. Ay nga, tapos ko nag-quit siya sa job niya, went to take care of me and my kids. Sobrang na-appreciate ko yun doon lalo ko sabi ko, parang naiyak ako kasi gustong mag-quit ng asawa ko kasi gusto niya akong alagaan tsaka yung mga anak namin. Sabi nga sa Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to his riches in his glory in Jesus Christ, Christ Jesus. For 5 months, my husband doesn't have work and we survive. God is our provider. Yun na po yung miracles na kaliwat kanan. Talaga po, doon ramdam na ramdam ko yung galaw ni Lord. Sobrang yung ramdam na ramdam ko siya, guys. Hindi ko ma-explain. Sobrang dami niyang miracles sa akin. Kaya sobrang blessful talaga ako. Tapos ito yung sinasabi ko, gusto kong i-ano sa mga tao, yung health awareness talaga. Imagine niyo yung radiotherapy ko, 25, chemotherapy ko, 5, brachytherapy ko, surgery, di nyo alam kung ano yung effect niyan. Kung kaya nyo gawin sa pamilya nyo na dain nyo sa kanila, kailangan nyo alagaan yung sarili nyo. Yung radiotherapy, ang daming effect niyan, guys. Kailangan bago ka pumasok doon sa machine, kailangan mo uminom ng 5 cup of water, 6. Tapos hihintay mo muna na feel mo na naiihi ka na. Huwag kang iihi, kailangan i-hold mo yung for 5 minutes. Yung parang yung masakit yung pantog mo, ganun talaga. Pag umihi ka, balik ka ulit, inom ka ulit ng 6 na baso ng tubig. After ng 5, di iihi ka na. Tapos the whole day, kailangan mo uminom ng 2 liter of water para ma-remove yung radiation. So parang wala akong tulog dyan kasi punta ng wala talaga akong pahinga. Yung chemotherapy naman po, grabe to. Ito para akong nakita niyo yung ano, 6 na bote ng ano,
isinasaksak sa akin. 8 o'clock dumating ako. Ako yung unang dumating. 8 o'clock ng gabi, ako yung huling matatapos. Tapos namamaga po. Manas ako niyan. Tapos 24 hours kang gising na parang nakadroga ka. Tapos eto po yung pumatay sa akin, yung brachytherapy. Hindi ko masakit. Kasi ito, i-open yung pelvics mo. Alam niyo po yung gulong. Di ba yung gulong yung itim? Ganun siya kaliit na rubber papasok sa loob mo. Sa pelvics mo, i-open. Tapos, may isasaksak sila ng machine na camera, titignan, tapos meron, lilinisin yun for 3 hours. Nandun yun. Tapos, hihintay kayo ng next turn mo para doon sa machine. Yung konting galaw mo ang sakit. Yung konting gano'n mo ang sakit. Tapos, doon po ako yung linalaban mo lahat. Yung isip mo, yung mental mo, spiritual mo, nilalaban mo talaga lahat. Pero sabi nga, salamat sa mga nag-pray sa akin. Pero the moment nandun ka na, ikaw at ang Diyos ang tanging kausap mo at kakapitan mo. Sabi ko, Lord, sige na, ito po yung parang, sabi ko, Lord, please, ano na ako, ako na yung turn, please. Pagod ako. Ang sakit eh. Ang sakit talaga. Sobrang sakit dito po. Wala na akong barley ng that time. Tapos, doon po pumikit na ako. Pumikit na po ako dito. Nung pagpikit ko po, meron na po ako narinig na, hindi ko alam. Pagtingin ko, wala naman tao. Wala pong tao. Pumikit na po ako dyan. Pagod na pa. Alam mo yung lumalaban ka, pero bugbog na yung katawan mo. Yung isip mo maganda, positive ka, pero yung katawan mo pagpagod na, wala na. Tapos nung may pumitik po, pagtingin ko, wala naman tao. Biglang pumasok sa isip ko yung idea na, uy, salamat. Ako yung merong ganito, hindi yung anak ko. Yun lang yung pumasok. Tapos nagpatuloy ulit ako. Yung brachytherapy is dalawa kailangan, nakaisa na ako. Sabi ko dun sa doktor. Gusto niya, Friday ko ginawa, Monday, gawin ko ulit. Sabi ko, bigyan mo naman ng time yung katawan ko magpahinga. Pumayag yung doktor. So, 1 week, after 1 week, naglaklak talaga ako ng barley. 3 sachet ng barley yung inano ko. Kung etong sakit na to is 120%, nung that time na nagbumalik ako, yung barley, yung sakit po, parang 20% na lang. Tapos, kaya sobrang tulog sa akin itong barley. Tapos, nung nag-surgery na po ako, bago ako mag-surgery, di ba may pinapasok sa ilong? Wala naman akong ubo, pero nakita may COVID pala ako. Ang maganda po, yung COVID ko, gumaling siya ng kusa. Kasi nagbabarley, alam ko sa barley yon kasi wala naman akong ibang iniinom. Tapos ayun nga po, iniinom ko siya every morning bago dumating yung doktor, bago dumating yung nurse. Yun nga sabi, be user of your own product. Dito po, etong first roommate ko, nakikita niya ako ng barley every morning. Doon po ako nakabenta, hindi pa ako dito ha, hindi pa ako member. Hindi ko alam kung bebentahan ko pero sabi niya gusto daw niya i-try. So binigyan ko siya ng isang box ng barley, no, nakabenta na tayo, di ba tayo member, wag natin gawin yun. Tapos din nakabenta ako, nag-repeat orders na. Tapos yun nga po, habang nagpapagaling ako sa surgery ko. So, ito na po yung na-surgery na ako. Tinanggal na po yung uterus ko dyan. Trinay ko lang po i-post sa Facebook. Dahil nga nakahiga lang tayo, nagre-recover. Ito po yung unang-unang Romania na bumili sa akin. Which meron po siyang breast tumor. After 2 months and a half po, sabi ng doktor, no more surgery and no more medication. Ba, napaka-powerful. Parang hindi lang ako. Kaya ang lakas ng confident ko eh. Kasi ako mismo, yun nga, user product ka. Tapos yung testimony ko, yun na siya na mismo nagbebenta. Ayun oh, nag, ano lang ako, nagtitimpla lang ako, may bilang bumili. Tapos nag-post lang ako sa Facebook, may bumili na. Tapos ayun po, dahil nga po, ayan, nag-jade po tayo November 22,
2023. Wala po tayong pera. Financially problem kami, pero dahil miracle things po talaga sa akin to, at malaking natulong sa health ko, ginawan ko lang ng paraan. Ayan po yung W Bush natin, withdraw, benta, utang, sanglahira. Lahat po yan ginawa ko para lang. Kasi nung sinabi ni Mentor Mary na bigyan ko lang daw ng 3 to 5 years yung business, 5 years pa naman bago ako maging cancer-free. Although wala na akong cancer last January pa, pero pwede kasi siyang bumalik. Kaya nga ako, ginagamit natin to regular or everyday para prevention. So sabi nga kung gusto, merong paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. So makakagawa ka talaga. Tsaka pinag-pray po talaga to. Actually, pwede naman ako mag-silver, di ba? Pero dahil nga may nakita ako, sabi ko, bakit hindi? 5 years pa naman. Tsaka pag bumili ka ng jade, di ba? 200, tas may plus 50 boxes. Doon ako na ano, yung 200, ibenta ko, yung 50, gamitin ko. Thankful ako kay Lord kasi for 11 months, naka more than 700 boxes na tayo nakabenta ng barley. Kasi ayan po, eto po yung mga activities natin na ginagawa. Ayan, you can do anything. So, pag natatakot po ako, when I'm scared, comfort zone fight po tayo. So, alam ko, nasa comfort ako. Pag alam kong takot ako, yun nga, comfort zone tayo. Yan, lalabanan natin yan. Ayan yung anak-anak ko na kumukuha sa akin. Namimigay tayo ng flyer sa mailbox. Yun nga, part-time, but full-time by heart. So, may nakuha po tayo dyan may nabumili po niyan na kapitbahay natin. Tapos eto po, gumawa po ako ng leaflets. Inano ko siya into Romania, translate ko. Tapos nagbibigay tayo ng mga ano to? Naglagay din tayo ng tarpaulin sa bahay ng sister-in-law ko tsaka sa Pinas. Yan po yung mga activities. Ayan, nagte-training din po tayo. Yun nga, to enhance and build my confidence, to learn the business fast. Ayan, ma-attend tayo, nag-speaker po tayo. And then, ayun nga sabi, invest knowledge and wisdom. So, ayan, nag-attend din po tayo ng intensive training. Sabi nga, it will start from yourself, but ask God guidance. Number one po yan. Kasi kahit na gusto mo, kung hindi gusto ni Lord, kung wala kang guidance, kahit dumire-diretso ka, bakal kumaliwa ka, hindi maging diretso yung dadaanan mo. Tas eto yung isa pang tumatak sa akin, every speaker, wag daw tayo mamimili. Every speaker, they have their own story and journey. Wag kayong mamimili. Ang gawin po natin yung fishbone approach. Take the good one and apply to yourself and throw the one will not help you. Ito din isang po, kahit na hindi po kilala yan, attend po tayo ng seminar kasi, o training kasi, iba po yung journey niyan. For sure at for sure meron kayong makukuha. Sabi nga, yung knowledge at wisdom magkaiba po yan. Ang knowledge po is nakukuha po natin yan sa libro, sa mga kakilala, sa internet, sa Google, pero yung wisdom, yan na po yung magiging wisdom lang yung mga knowledge na yan pag i-apply na po natin sa buhay natin. Tapos, ayan po, ayan, consistency po tayo ng, ayan, patience, perseverance, mentoring. Yan, sumali po tayo sa 90 Burn Challenge. Araw-araw po tayo dyan, may kinakausap, may chinachat. Tapos, daily posting po tayo sa Facebook, at nagla-live din po tayo. At the same time, ayan, yung dating negative na sister-in-law ko, ayan, pero the moment na na-try niya yung barley, nagbago yung perception niya at believe niya. At kasama ko na din siyang nagla-live sa Romania. Ako po yung magsasabi sa English, tapos siya yung magta-translate in Romania. Tapos naka 10,000 yun po, naka 10,000 viewers po tayo dyan. Yung first time na live po namin, ayun, merong bumili sa Bucharest. Isang box lang po yung binili, pero after 4 days, bumuli ulit siya ng 3 boxes and so on. After 3 months po, sa kanya lang sinabi sa akin na may sakit pala siya. Sabi ng doktor, no need medication and operation din po. May problema po siya sa uterus niya, tsaka meron din po siyang cyst. So, ayun, feeling ko, pag nagme-message sila, feeling ko doktor ako. Sobrang happy ko po talaga.
na marami tayong natutulungan. And then, ayun nga po, yung credibility and legitimacy, ayan, pinopost ko yan. Bakit kung pinopost yung mga anak ko, hindi para ano, dahil gusto ko malaman nila na legal tayo. Yun yung isang reason ko. So, ayan, pinopost po natin yan yung mga ano natin. Tapos eto, dito na po kami nag-sold out ni Mentor Mary ng 2 weeks. Imagine nyo, pag alis kasi po medyo negative yung asawa ko. After yung umalis September ng asawa ko, morning, afternoon, talagang nag-sold out kami dyan. Talagang, eto po yung sinasabi sa Galatians 6, chapter 6, verse 7. You reap what you sow. So morning, alam po yan ni Mentor Mary, 2 weeks sold out. Tapos, ayan na po. Yan, ayun po yung 2C, connect and communicate. Nag-communicate lang tayo sa mentors natin, sa crossline natin, and always yes mentor. Kasi yung yes mentor na yan, para po sa atin yan. Ang ating mga mentors, aanin tayo yan, imo-motivate, i-coach, i-go advice, training, lahat. Lahat ng sasabihin nila, hindi mo ikakasama. Gusto niyan, hilahin ka pataas kasama niya. Doon po sa 2C na yon, connect and communicate, doon po nagkaroon ako ng relationship kay Mentor Mary. Hindi lang bilang mentor ko, bilang sister ko na rin. Talagang give and take kasi minsan hindi naman lagi ang ating mentor is high, yung parang positive. Minsan tao din lang po yan, minsan nadadown sila. Ang maganda po sa mentor ko kasi give and take kami. Pag siya yung down, nalilift up ko siya. Pag siya yung, ako yung down, ayun na, baliktad. Tama, ako yung down, lift, sobrang lift up niya. Pero one day, isang beses ko po lang nakita yan na parang pagod. Pero dahil nga, iba yung relationship namin, minsan siya yung nanay ko, papalo sa akin. Minsan, ako yung nanay niya, pag meron siya, oh sis, papaluin na kita, hindi mali yan. Di ba? Ang sarap lang ng ganun. Yung bang ano kayo, casual, yung hindi, yun yung masarap, yung may relationship kayo, yung give and take. Tapos yan, may mentor kami, 1 hour, 2 hours, di ba? Sabi nga, success is bringing up people, with you. Di ba? Ang sarap nun. Yung, dito kasi, hindi talaga namin, ano na sapar ako. Pero nung hinit niya yung Bohol ba yung mentor? Palawan? Palawan, nahinit niya yung Palawan, yung left side ko nasa 6,000 na. So, sabi, eto pa yung na-inspire ko mga guys. Hindi, ito muna, mali eh. Eto. Hi, Jackie and Mentor Maribel. Congratulations in advance. I know kaya-kaya mo yung wrap up. Naniniwala ako kasi interest sa marami. God bless. See you on top. Hi, Miss Morning, Mentor Maribel and Mentor Jackie. Mula sa lahat, congratulations. May RQB na kayo, ituloy nyo na sa rank up yan dahil ang first step to be successful is to be a rank up member in this company. Daw pala, congratulations, excited ka may para sa inyo lahat. God bless. Hello, Mentor Jackie, Mentor Maribel, congratulations. Grabe, nakaka-proud naman kayo. Mentor Jackie, Mentor Maribel, congratulations. May RQB na nga kayo, sabi ni Coach Mark. Kaya ilaban nyo na ang inyong wrap up. Sobrang thankful ako dito sa mga, diamond na yan, mga diamond, pero ginigreet ka, feeling ko artista ako. Kasi ang sarap na i-mention yung name mo eh. Parang nagpa-push siya. Kasi sabi ko nga, pwede ko po ba ito i-post sa Facebook? Pero parang may nag-ano sa akin, bumalik ako kasi baka mamaya hindi ko ma-hit. Parang ganun yung dati. Pero ito yung sinasabing teamwork. Nag-motivate sa akin. Sabi nga Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Diba ang sarap? Yung lahat kayo sama-sama kayo, stronger together. Nagsama-sama kayo na isa lang yung mission nyo, yung goal nyo. Ayan yung Ate Mother, Wolf's Mother, Magnificent Mother, Grateful Heart, Mother Fearless. Sobrang
na-lift up ako doon, na-motivate ako. Kaya eto, nakuha po natin. Yun nga po, first week pa lang ng September. Tignan nyo, after 10 months, naging mover po tayo. Eto, pinost ko to na is finished sa ano lang, sa story sa Facebook. And then, ayun nga po, na-unlock natin yung 100K thousand. Tapos naging sapphire tayo and na-hit din natin yung silver. 3 times na po natin na-hit yung silver. So sabi nga Ephesians chapter 3 verses 20, God is going to give you more than you ask. Totoo po yan. Doon ko napatunayan. Kasi ito, hindi to ano hindi planado so ayan, nakasama na rin tayo sa top mover, sa Wolves, sa Wolves as sa Magnificent, sa Fearless, sa Titans, ayan, Earners, and then naging top uni-level din tayo, nakasama tayo. So grateful po talaga and blessful talaga. Ayan, yung negative to positive, alam ko po marami pong negative talaga. Pero, ayun nga, depende po sa atin yan. Ito po may negative friend ako. Alam niyo po, January, sobrang excited ako kasi, ay nawala yung wala yung, kasi ang sabi ko, sinend ko sa kanya to, sa friend ko, 1,500, sobrang saya ko po niyan. Ay, ang sabi sa akin, butata talaga ako dito. Sabi niya sa akin, ay, ang liit. Sabi niya, alam mo yung nandun ka sa to the highest level ng kasiyahan mo, biglang ito yung ibubungad niya sa'yo. Butata talaga ako dito. Ito yung first salary ko, sobrang saya ko. Pero, ayun nga, ang liit naman, yun ang sabi niya sa akin. Then sa akin naman, at least kasi, hindi zero, di ba? Lahat naman ay nag-uumpisa sa maliit. Tapos, in case na may rejection, ito po yung iniisip ko. So, yung mga rejection po kasama po sa buhay natin yan. Ito lang po isipin nyo. Kapag ni-reject kayo ng inyong prospect, iniisip ko na lang na hindi para sa akin yung tao or minsan iniisip ko baka magka-problema ako sa taong to or maging problema ko lang to in the future. Yun na lang po yung isipin nyo. And the second po, meron po akong leader nag-send na wala yung picture may nag-send po sa kanya, nag-send po siya sa akin na merong Pinay na nagbebenta ng mura ng barley. So, noon natakot ako. Sabi ko, tay, mayroon na akong kompetisya. Paano ko ilalaban yung akin? Ako sumusunod ako sa rules. Yun nga, yun yung sinasabi ni Mentor Mary, yung zero mindset. Ito yung tumatak sa akin. Kung kaloob ng Diyos sa'yo talaga. Kahit sino pa yan, kahit sino pang dumating dyan, basta pag tama yung ginawa mo, kung para sa'yo yan, ibibigay at ibibigay ni Lord yan sa inyo. Yan. Eto nga, dalawang uri lang naman daw ang tao, mapagpasalamat at mareklamo. Tingin nyo ba nung nagkasakit ako, pwede naman ako magreklamo? Oo, nagreklamo ako, pero saglit lang yun. Ako, ini-internalize ko yung sarili ko. Pag may negative, pag kailangan nyo po i-mindset yung utak nyo. Maging ano kayo, mapagpasalamat kayo. Gawin yung negative. Eto nga, yung fear, switch to faith. Eto po, yung fear natin, gawin nating faith. Sabi daw ang fear, false expectation or evident appearing real. So, if you live in constant fear, you will live in constant stress. Totoo po ba to? Totoo, di ba? Pag stress ka, kung nabuhay ka yung stress, may stress ka talaga. Pero kung faith mo, the reality of life is the bigger the dreams, the bigger the challenges. The bigger the vision, the bigger the opposition. So kung gusto mo umangat, expect mo na. So sa akin, yung problems, ang tawag ko na dyan is challenges. The more the challenges, the more the bigger the blessing that God will give it to you. Totoo po yan. Tingnan yung cancer ko, pero grabe di ba yung miracles na ginawa niya? Sobra. So, ito daw po yung 5 priorities natin sa buhay. Ito yung pagkakamali ko po. Kasi, di ba, ko na, pinangarap ko magkaroon ng pamilya dahil nga wala akong sariling pamilya. Dahil mag-isa akong nabuhay. Pero, yun nga, yung family ko na una na, dapat po si God. Si God munang iano natin sa buhay natin. First natin si God. Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Tandaan niyo po to, men.
Everything is possible for one who believes. Magbasa po kayo ng Bible. Ito po, basahin nyo. Grabing itatouch yung buhay nyo. First page pa lang, iyak na ako ng iyak. Ito po, hindi ko alam, dinala ko tong the purpose-driven life. Dinala ko pala dito sa Romania. 9 years, hindi ko maalala ba? Dinala ko pala. Nung time na yung teacher ni Albert, yung panganay ko, may nawawalang card ng anak ko. Hinanap ko. Ito yung nagpakita sa akin. The life purpose-driven. Simon, 9 years na ako dito sa Romania. Ngayon ko lang nakita to. Nung nakita ko yung mark niya, hindi ko pala natapos. Nandun pa lang ako sa umpisa. Ito, inaano ko sa inyo, sabayan nyo ng Bible, mga mens. Sobrang grabing, kakausapin talaga kayo ni Lord. Tapos yung second po, yung family. Yun na mali ko, na nag-focus ako sa family ko kasi sobrang dreams. Sobrang dream ko magkaroon ng pamilya. Yun yung wala kasi ako eh. Yun nga, second yung family provision. Yun nga po yung magpo-provide tayo, yung career, negosyo, para i-supplies natin sa mga pamilya natin. Pero dapat po sa magandang paraan. Kasi pag mali, wala rin po yan. Charity, pag naging blessing po kayo kapag blessed po kayo, maging blessing din kayo sa ibang tao, sobrang iba pong ibabalik ni Lord. Nung bago po ako magka-cancer, meron pong bata dito, 4 years old, nagka-cancer. Nagbigay kami, ang dami nagbigay. Buong city gumawa ng parang, charity. Talagang nagbigay ng asawa ko. Sabi nga, doble-doble yung ibabalik sa inyo. Tignan yung blessing na binigay. Tsaka nagkaroon po ako ng kaibigan na nagka-cancer din po. Pinatira ko siya dito 2 to 3 weeks. Ano po, ako nag-alaga sa kanya, nagpapaligo, pagkain niya, lahat libre. Pero tignan nyo yung binigay sa akin. Binalik ni Lord. Nagbigay sa akin apartment, libre lahat, ilaw, tubig. 'Di ba? Tapos yung self, ayun po, yung sarili natin na isa rin po nakalimutan ko. Alagaan nyo rin po yung sarili ninyo. Kasi importante po. Kung may sakit kayo, di paano nyo naalagaan yung pamilya nyo? Di ba? Wala. Lahat po sila nung nagkasakit ako, apektado mga anak ko, mga in-laws ko, lahat apektado. Kaya alagaan nyo po yung sarili ninyo. So, ito po yung natulong sa akin. God uses the I am worldwide to help me. Ito lang po yung parang naging instrument na parang nangyari kay Mentor Mary. Naging instrument siya sa akin. Physically, natulungan po ako. Hindi lang po ako, mother-in-law ko po na merong cyst. Sabi ng doktor, after 3 months and a half, no surgery, no biopsy. Dahil lang po sa barley. So, physically, natulungan po tayo ng barley na ginamit na instrumento din. Emotionally, yan yung mga rejection. Naturuan po tayo. Yung negative, gagawin natin positive. Yung mindset natin, yung 001, lahat nandyan na yan. Patience, perseverance, lahat nandyan na yan. Intellectual, ayan po. Yan, ang dami nating inaatin na seminar training na makakatulong talaga. Ito, nagsasalita ako. Dati takot na takot ako. Dati, hindi ako nag-aayos. Kung ano lang, salpak na. Diba? Tapos nagtatago pa tayo sa camera, baka matawag tayo. Pero ngayon, meron na tayong voice. Kasi naging confident na tayo. Kasi marunong na tayo eh. Diba? Dito lang din ako nakakita ng company na spiritually, saan ka nakita ng company magdadasal kayo? Tinuruan din ako dito magdasal. Magdasal na, nanginginig-nginig pa ako, gumawa pa ako ng notes. Babasahin ko, pero sabi ko, bakit ko babasahin? Kailangan galing dito. Galing sa puso mo kasi kay Lord ka nakikipag-usap niyan eh, di ba? And financially, yun nga po naka 160,000 na tayo, hindi pa ganun kalaki pero at least yung ano ko is, yung maintenance ng mga anak ko ng barley, hindi ko na kinukuha sa allowance ng asawa ko sa padala. Ako na. 'Di ba? Ang sarap ng gano'n na kahit paano may nai-impart ka sa asawa mo. 'Di ba? So, ito po yung number one natin, yung faith natin, nagbago, attitude, yung mindset, and yung result. Yung result, doon, yung result kasi tutulong sa atin yan eh. Tutulong sa atin na pag nakikipag-usap tayo sa mga prospect natin. Then, sabi nga, failure is not the opposite of success, is part of the success. Which, totoo po yan.
Daanan nyo lang po, kasama talaga yan sa buhay. Habang nandito tayo sa mundo, maraming failure, madaming disappointment, madaming betrayal. Pero daanan nyo lang, part lang yan. The more na, ito nga yung mga businessman, di ba? Yung KFC, ilang libo pa siya nag-fail. Pero in the end, di ba, siya, ano pa rin, ano yun, ayun. Tapos eto yung na ano din ako mamotivate ako. Sabi nga, ito kay Press AM, walang easy life. So lahat ng pagdadaanan natin, wealth from get rich quick scheme quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Yan yung Proverbs 13:11. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Diba ang sarap nung pinaghirapan mo? Yung marami kang ikikwento. Hindi yung galing sa kasamaan, hindi ka, oo, magiging mayaman ka pero panandalian lang. So, ang prayers ko talaga is, bigyan ako ng knowledge at wisdom na gagamitin ko. Sabi ko, Lord, ayoko maging mayaman bigla. Kasi yung kayamanan, temporary lang yan, pwede akong bumaksak. Pero pag may knowledge and wisdom ka, hindi yan mananakaw sa'yo. Tama ba ako? Di yun, dala-dala mo na yan. Kahit dahan-dahan lang, sabi ko, importante nasa tamang daan ako o sa na tamang proseso. At enjoy the process para hindi ka may stress. Yun lang talaga mga mens. Huwag tayong magpa-stress. Sabi ko sa'yo, number one yung stress na yan, magkakasakit kayo. Trust the process. Tas ayun nga, 'di ba yung nangyari sa mother ko, ang daming betrayal sa akin. Yung bahay kasi sa Pasig dapat sa akin yon. Yung bahay sa Santo, sa Quezon City dapat sa akin din yon. Pero sila nagpapatayan dahil dun sa mga bahay na. Sabi ko sa inyo na lang lahat yan. Balang araw gagawa rin ako ng para sa akin. Kasi yun nga, pag Diyos nang gumante, asahan mo mas matindi. Hindi ko na ikukwento pero grabe yung ano nila. After nun, ang daming nangyari sa kanila. Ngayon, lugmok na lugmok sila. Pero tinutulungan ko pa rin naman sila. Pero kung ano lang yung kaya kong gawin. 'Di ba? Kasi yung wag na wag kayong magdesisyon kapag sobrang galit kayo at sobrang saya. Kasi minsan, sa sobrang saya nyo or galit kayo, yun nga, ang ugali ko kasi kapag galit ako, ayoko muna tayong mag-usap o magkita. Iniiwasan ko kasi yung makapagsalita ako ng hindi maganda, sobrang powerful ng ating mga dila. The moment na nakapagbitaw ka ng salita ni hindi maganda, hindi mo na mababawi pa. Kasi ako, nare, minumura ako ng mga tito ko, lola ko. Di ako nagsasalita, umiiyak lang ako. Pinapasa Diyos ko lang talaga lahat. Sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Basta maniwala lang kayo nandyan ng Diyos. Basta gumawa lang kayo ng mabuti. Tandaan nyo, etong nandito sa mundo natin, temporary lang. Ang kailangan natin yung kabilang buhay. San kayo? Sa impyerno, sa langit. Siyempre, lahat tayo gusto sa langit, di ba? So, gawin natin yung eternity na yung kaloob ng magpa-praise kay Lord. Ayun nga, yun sana sabi nilang money is evil, which is not true. Nagiging masama lang ang pera kung paano mo gagamitin ito sa buhay mo. Tama ba ako, mga mens? It's impossible to serve God and money. Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Unahin po natin si Lord kasi i-guide po niya tayo. Yung pera is ano lang natin yan, parang instrument para mabuhay, ano? Pero gamitin natin sa tama. Dito po, yung totoong legacy, the real legacy we can give to our kids is to teach them the words of God and to introduce to their lives about our Lord, how good He is. He gave His Son to us to save us from our sins. Dito po, ito po yung nagkasakit ako, yung fear. Sabi ko, paano na lang ang mga anak ko kapag namatay ako? Pero nagbago po. Salamat talaga, binigyan ako ng cancer ni Lord. Kasi nagbago yung pananaw ko na
May kinakatakutan ko paano pag namatay ako. Pero nagbaliktad po lahat. Basta merong Diyos na maturuan niyo yung anak niyo na may Diyos sa buhay nila. Hindi na ako takot ngayon mamatay. Alam niyo bakit? Ako nga walang anak, wala akong nanay, tatay, kapatid na kaya kong mabuhay. Nakarating ako dito, 'di ba? So ibig sabihin, yung mga anak ko, so ngayon di na ako takot. Ayan, nag-enjoy kami. Tinuturuan ko sila sing, worship kahit paano. Ito yung verse na inaano ko sa kanila ngayon. Ito kasi yung unang verse na natutunan ko noong high school ako o elementary. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes Him should not perish but have eternal life. Ito yung kailangan natin, eternal life, guys. Ayan, pag sa gabi, tuwan-tuwa ako to si Albert, yung panganay ko. Mami, let's pray. Na, ano niya na, nandun na siya. Magpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, thank you, binigyan mo ang pangalawang buhay. Kasi, inano mo ako na bigyan ng pagkakataon na ipakilala ko sa mga anak ko kayo. Ikaw, nagpe-pray kami together, hold hands kami talaga. Ito po yung cartoons kay Jesus Christ. Trinay ko lang po sa YouTube. Pinaupo ko sila. Ine-expect ko, Mami, can you change that? Yung talaga yung expectation ko, guys. Pero minsan mali talaga. Huwag tayo mag-expect. Gawin natin. Pinlay ko to yung kay Papa Jesus. 40 minutes, guys. Yung dalawang anak ko, first time. Nakafocus sila. Tinitignan nila. Tapos alam na nila ngayon, si Papa Jesus, ina-explain ko sa kanila, si Papa Jesus namatay para sa atin. Namatay, si Lord binigay si Papa Jesus para ma-save tayo sa mga kasalanan natin. So, ito po yung yung pray. Inaano ko sa kanila, yung Bible. Ito, everyday po talaga nagpe-pray, nagba-Bible ako, nagwo-worship, fasting. Kung meron po kayong gustong hinihiling kay Lord, mag-fasting po kayo with Bible. Ayan. Kung gusto niyo tanungin ako, pwede niyo ako i-PM. Tapos, ito yung mga cartoons, yung worship. Ayan, nagpe-play lang ako ng worship. Sinasabayan nila ako. Tapos, tinuturo ko yung faith, tsaka yung maging giver. Yung faith po talaga yung importante na malaman nila na kailangan natin, yung faith natin kay Lord, yun ang number one natin, at maging giver tayo. Sila o tayo, yan. Ito po yung pumalo sa akin, sa puso ko, nung yan nga, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. Grabing impact sa akin ito. Kasi may cancer nga ako, no? Diba? I know the plans I have for you. May plano siya. Ano yung plano niya sa akin? Noon hindi ko naiintindihan. Bakit ako, Lord? Bakit ako? Ang dami. Pero yun nga, to prosper you. Meron siyang balak na mas higit sa inaasahan natin. Nag-declare tayo ng January. Hindi ko alam bakit na gusto ko magkaroon ng office Romania. Hindi ko rin alam, may nakita ako, may na-vision ako. Hindi ko alam kung ibibigay ni Lord sa akin to, kung ibigay niya sa akin to. Kung hindi man, alam ko meron pa siyang mas higit na iba ibibigay sa akin. Pero yung importante, yung faith mo, meron kang vision. At eto yung Hosea chapter 6 verse 6. I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. Ang gusto ng Diyos, papasukin mo siya, i-accept mo siya sa buhay mo. Hindi yung, oo, dati nagpe-pray ako, umaatin ako ng church. Iba pala yun. Pero kailangan, kasi si Lord, siya, gentle siya. Gusto niya, ikaw mismo, i-accept mo siya, papapasukin mo siya sa buhay mo, sa puso mo. I-surrender mo lahat. Hayaan mo siyang mag-control sa buhay mo. Kasi pag siyang nag-control sa'yo, oo, hindi. Nga, kasi nasa mundo tayo. Meron at meron pa rin mga pagsubok. Pero pag nandyan siya sa buhay mo, tignan nyo yung di ba? Sobrang grabe lang. Tapos eto yon kaya eto yung yung logo ko dahil nga blessful tayo dahil sobrang daming miracles. Warriors, lahat naman tayo warriors 'di ba? Nasa gitna ko yung si Lord. Tapos etong
Itong spadang to, nagre-represent sa akin na sa Warriors. Tapos ito yung cancer ko. Ito yung cancer na logo. Kaya yan blue, yellow, and red. Pinapalitan ko kasi represent yan parang Romania kasi ganyan ang kulay tsaka sa Pinas. 'Di ba? Nag-unite siya. Tapos ayun nga, na makakatulong sa akin. One day si I am at magiging diamond tayo someday. So, ito yung sample na naggumawa sa akin. Just in case gusto nyo lang, ayan siya, pwede nyo si Mentor Romely nagpagawa pala sa kanya din. Nakita ko lang nung sinend niya sa akin to. Ano po rin siya, I am siya. Pwede kayo i-screenshot kung gusto nyo. So, ayan po. I hope that I inspired all of you. Pinag-pray ko po to, pinaghandaan ko. I pray that I give you hope, knowledge, and wisdom. Thank you, Lord. I am Jacqueline Nikolov, and I am worldwide. I am back. Wala na, tapos na. Uy, sandali. Ayan, amazing morning po, mentors. And nalobat lang po yung isa kong phone. And grabe yung journey ni Mentor Jacqueline Nicolo. Guys, stop to. Nawala. Hello po, Hindi, okay na. Rinig po ako. Ayan. Sino pong may tissue pa dyan? Patingin po ng mga tissue. Sabi ko nga, ma-MMK yan. Ayan, hindi pala notes ang titignan, note tissue pala. Tissue. Nakapag-take na po ba ng tissue? Sobrang daming tissue. Ayan. Amazing morning po sa ating lahat. Mentor, straight lang po. Lipat po ako sa isa kong phone. Sorry po saglit sa technical problem. Ayun, mga mens, yun, i-welcome ko lang to si Mentor Madrid Ayo. Thank you, sis. Umattend ka. Kasi kakapost ko po nung mga gospel ni Lord, tsaka ni Mentor, ni Press AM, hindi ko alam, meron na po tayong na-touch na puso na ginamit tayo ni Lord. Yung po yung unang pinapanalangin ko, gamitin niya ako sa mga tao na spread yung words niya at meron tayong mapabago ng buhay. Ayun, thank you, Sis Madrid. Ayun, baka ito na din yung magpapabago sa'yo. Hoping na sa Tuesday maka-attend ka. Tuturuan kita kung willing ka. Sabi mo nga, willing kang gawin. Gawin natin to. Baka malay mo ito na din ang magpabago sa buhay mo. Which ginamit ako ni Lord. And so I'm so grateful and blessed kasi meron tayong na-touch na heart, na buhay kahit doon lang sa gospel tsaka yung post na kay Press AM na sobrang nakaka-inspire, nakaka-motivate. Nandiyan na ba si Mentor dyan? Ayan, pasensya na pa. Ilang tissue ba nagamit nyo? Sabi ko hindi ako iiyak. Pero talagang habang nyo ba guys, habang ginagawa ko to, habang ginagawa ko siya, iyak ako ng iyak. Hindi ko mapigilan kasi nagfi-feedback yung mga past ko, which tapos naman na. Ano na yon, pinagdaanan lang natin. Ang importante, yung mga ganong bagay, daanan lang natin. Kung may lubak-lubak man dun sa daan, wag na nating tambayan. Tayo na kaagad. Kasi wala namang, lahat naman tayo, may kanya-kanyang journey. Yung journey na yan, kwento na lang natin yan next time. Di ba? Ay, sandali lang. Ayan, amazing morning po again, Team Fearless, and sorry po sa mga technical problem. And nalobot po kasi yung ating cellphone. Ayan. Okay lang po ba lahat po tayo dito? Ay mag-picture muna pala tayo. Ayan, picture muna tayo. Tama po ba, mens? Picture po tayo? Ayan, picture po muna tayo. Lalabas po ako para pogi. Ayan, mentors. Ayan, open cam po tayo lahat, please. Kung gusto niyo pong kung gusto niyo pong makita kayo sa post, magpakita po kayo dito, mag-open po kayo ng camera. Katulad po ni Mentor Derek, bagong gupit.
Senator Derek. Men Open ka po tayo lahat. Amazing morning po ulit sa inyong lahat. Mentor Jan, bisayin muna kayong dalawa ni Mentor Jack, please. I-ano mo, mens, yung ano mo, yung, Opo, mens. ayan. So, B-sign, mentors. 1, 2, 3. Thank you so much. And ayan, mga mentor. So, lahat naman po mga men. So, ayan, sa pwede pong mag-open ng cam, pa-open naman po ng cam. So, ayan, grabe. 40 participants. So, B-sign tayong lahat mga mentors. 1, 2, 3. Okay, so thank you so much. Back to you, Mentor Jan. Ayan. Ayan, thank you so much po sa ating napakagandang mentor, Mary. Di ba? Mentor Jack, parang hindi naman kayo na-pressure Di ba? Grabe. Una pa lang, naiiyak-iyak na. Di ba? Sobrang nakaka-touch talaga yung story ni Mentor Jack. Di ba? I'm sure marami dito, no, may mga tissue. Yung walang tissue dyan, mens, hindi nakinig. Pakita mo yan, tissue mo. Ako, yan yung notes mo ngayong araw, yung tissue mo. Di ba? Ngayon, thank you so much. Ano, di ba? Si Mentor Mary, pinapakita yung tissue. Ayan. Thank you so much po again, Mentor Jacqueline Nicolo. Sobrang grabe yung story and wala ka pala talagang dapat, dahilan. No? Wala kang dapat idahilan kasi kung nakita mo yung story ni Mentor Jack, maiintindihan mo na yung buhay hindi talaga madali. Di ba? Wala talagang madali, pero pagkasama mo si Lord, mas mapapadali, no? May mga struggles, pero part talaga ng process. Imagine niyo yung mga naririnig niya sa kasama niya sa bahay, yung mga naiisip niya, 'di ba? Pero lahat 'yon nag-turn 360 degree, 'di ba? Especially nung nakilala niya yung I'm Worldwide and nung nakapag-ibang bansa siya, 'di ba? And congratulations po again, Mentor Jacqueline Nicolop. Ayan, alam ko marami pa po kayong taong matutulungan katulad po niyan, 'di ba? Imagine niyo sobrang grabe talaga yung pinagdaanan, nagkaroon pa ng sakit, 'di ba? Pero hindi hadlang yung sakit, 'di ba? Para hindi mo gawin yung negosyo. Kaya kung ikaw 19 years old, 21 years old, hala, mahiya ka naman diyan. Tapos wala pa sakit, di humahataw. Tayo diyan. Kaya ikaw, 'di ba, wag mong limitahan yung sarili mo. 'Di ba? Lahat na nangyayari sa iyo may purpose, 'di ba? And ayun lang po mga mentors, gusto ko po sana pasalamatan po natin si Mentor Jack dito sa comment section kasi excited ka na ba? Yeah. Excited ka na ba? Dahil meron po ayan. Ayan. Ayan, babasahin natin. Ayan, pwede po kayo mag-message dyan tungkol kay Mentor Jack. Ayan, thank you so, congratulations Mentor Jack. Umpisa pa lang naiiyak na ako. Thank you so much. Congratulations Mentor Jack. Nakaka-inspire po. Pwede po add po ako sa inyo, di ba? Mentor Jack, grabe, yung story sobrang daming na-inspire. And isa na po ako doon, nakabataan, 19 years old po. And ayun, sa lahat po ng wala kanina, okay po, kanina po ang participants po namin ay 20 lang bago po kami mag-start, 'di ba? Meron po kami ditong palaro na kung familiar po kayo sa hindi pala mens. Gusto niyo po mens mag-share po muna na tayo na natutunan. Ayoko kasi mabitin yung iba. Tama po ba? May ma'am po tayo dito mens. Meron po ba? Wala. Wala tayong ma'am dito. Okay, sige. Mamaya pagkatapos na itong meeting, mag-zoom po ang mga bawat team. Mag-ma'am po kayo. Tumalin yung cellphone. Mag-ma'am po kayo, 'di ba, sa team nyo para malaman nyo and makapag-share kayo na isa-isa sa isa't isa ng mga natutunan nyo. Okay, bago po tayo mag-end, dalawa po yung nanalo. Pero ayun, di ko na po sana tuloy pa. Gusto niyo po ba ituloy ko po yung keyboard warrior? Gusto Sige, niyo po ituloy? sige, Menz, di ba bibigay ako dalawa pa? Ay, Mens, totoo ba to? Hindi ba totoo? Ako to. Hindi, Mens, totoo to. Ikaw naman. Ah. Kung totoo po na magdadagdag kayo, kayo Oo, naman, Mens. totoong magdadagdag ako. Ayan. Ayan, thank you so much po. Ayan. Kinabahan ako. Kinabahan. Natawa po si Mentor Jan. Kinabahan po siya. Okay? Sa lahat po ng bagong pasok po sa Zoom na hindi po nakaabot sa amin kanina, pinawisan si Mentor Jan doon ng bahagya. Ha? Meron po kami na pinagawa. Nag-ano po kami dito para po ma-entertain yung mga bago na ayan.
meron po tayong keyboard warriors. Kung ano po yung word na sasabihin ko, ita-type nyo po dyan. And kung sino po yung una, yun po yung mananalo. Pero ayan, meron na po tayong dalawang winners. May dalawang winners na po tayo. No? And ayun, sa mga hindi pa po familiar, tatype lang po kayo dyan. No? Practice po ito para po sa ating Christmas party. Ayan, okay, sige po. Okay, simulan ko na po yung una. Simulan ko na po yung last one pala, yung last one, bago po yung kay Mentor Jacqueline Nicolop. Okay, magbabanggit po ako ng words. Tatype po kayo. 1, 2, pagkasabi ko po ng 1, 2, 3, hintayin nyo po yung go bago po kayo mag-type. Okay? Okay? Masaya to, masaya to. Practice lang to para po sa ating anniversary, Christmas party, year-end party po natin dito, 'di ba? Sa mga bago diyan, galingan nyo, 'di ba? Grabe po ang papremyo dito, 'di ba? Hindi pa Pasko, namimigay na si Mentor Jack, tsaka yung sponsor namin. 'Di ba? Ayan, totoo nga, nag-sponsor nga si Mentor Jack. Mens, i-stop ko na yung recording Okay, sige pa, Post ko Mentor to sa Jack. YouTube ko. Yung gustong Ayan, para po yung record po, isend nyo po sa GC nyo, lalo po yung mga hindi po nakapanood. Ayan, congratulations and thank you, Mentor Jack. Okay, ito pong word na sasabihin ko po ay, yung word po na sasabihin